tayo sa ating Grab. Papunta na tayo sa Mango Beach, galing sa Wine Castle. At medyo malayo rin siya, almost 4 kilometers. Papunta sa Mango Beach, galing Wine Castle. So, itong Grab natin, Alfresco siya. Nakabukas lang. Nakabukas lang yung bintana, pero okay naman. Maganda yung area nito kasi para siyang beach, California beach type yung dating niya. So, ayun, yun lang yung dapat i-expect nyo dito guys. Baka magulat kayo, bigla kayong sasakay ng Grab ninyo tapos nakabukas lang yung bintana. Okay lang naman yun kasi siguro nagtitipid din sila dahil sa crisis nga na ating hindi pinagdadaanan ngayon. So, yun. See you later sa Mango Beach. A few moments later. Ayan guys, sorry, hindi na ako nakapasok muna sa Mango Beach kasi sarado pala yung kanilang slide at saka zoo nila between 12 to 1:30. So, sayang naman yung entrance fee kasi may entrance fee siya na 150,000 dong para makapasok ka sa loob ng Mango Beach. So, sayang naman kung hindi natin makikita yung zoo nila, yung may mga parang capybara ata or something like that. So, yun. So, kumain na lang muna tayo dito sa labas. Ito, Comtam, yung isa sa mga staple food nila. Kumain na lang tayo somewhere near sa area din lang ng Mango Beach para makapag-lunch na tayo. Kasi by 2 o'clock, mag-ano na tayo. Sand dune tour. And sorry guys, hindi ko na napakita yung Mango Beach sa inyo. Pero isa rin yun sa magandang puntahan dito sa Muine at saka Pineapple Beach Resort. Okay, kain muna ako. So ayan, after natin mag-lunch doon kanina sa parang kainan lang sa gilid-gilid ng kalsada, mag-rest muna tayo dito sa isang coffee shop, Lee Coffee Shop. Cute siya na coffee shop, simple lang. Tapos medyo facing din naman siya sa may beach side, kaya lang medyo since mainit nga, dito muna tayo nagtambay dito sa loob. Cute siya. Walang masyadong tao, sadly. Pero sa tingin ko siguro pag mga hapon or gabi, baka meron din mga tao dito. Cute yung place, cozy. Tapos friendly yung staff. At saka may mga pictures siya dito na gustuhan ko kasi may mga pictures ng yung lumang-lumang itsura ng Moyne. Siguro mga 1980s yung itsura nito. So, dito muna tayo mag-cool down bago tayo mag-tour habang inaantay natin yung ating sundo para makapagpalapit muna tayo bago tayo mag-start ulit ng tour. Medyo mainit siya actually kasi yung Moyne is para siyang beach area, beach town nila. So, almost close to Puerto Princesa yung init. Yung mas mainit siya kaysa sa Ho Chi Minh kasi nga malapit sa dagat. Yun lang yung downside dito at paghandaan ninyo kung tutour din kayo dito. Medyo mainit siya. Pero okay lang naman kung gagawin niya siya siguro ng mga December. Baka okay yung weather dito. So ako naman sanay naman, since I'm an island girl at taga Palawan tayo, so carry natin to yung mga ganito kainit na panahon. Kaya, yun, cool down muna tayo guys at enjoy ko lang muna tong matcha. And reasonable din yung price niya dito. Yung ininom ko na to is 35,000 dong. 2,000 years later. Ay, ayan, nandito na tayo sa ating jeep na gagamitin natin as our jeep tour ngayong buong maghapon. So, sinundo na tayo. Ipipick up nila kayo kung saan man kayo naandoon. Okay, so start na tayo sa ferry stream muna. Ito guys, ang first stop sa ating jeep tour dito sa Moyne. Yung unang stop is actually ferry stream. Ayan siya, pero hindi ko na pinangarap na maglakad-lakad dyan. Pwede rin naman ninyong, choice naman ninyo yun kung gusto nyong i-experience itong ferry stream walk na ito.
Pero ayan, yan lang yung lalakaran nyo actually. Medyo putik-putik siya ng kaunti. Pero refreshing naman siguro sa paa kasi maglalakad-lakad ka. Pero ako hindi ko na pinangarap na dito, maglakad-lakad. So ayan, may mga turistang mga nakatambay doon sa unahan. So kayo'y maglalakad-lakad ng hindi ko alam kung gaano kahaba ang lalakarin nito. Pero yun lang, pinakita ko sa inyo guys, yung stream na lalakaran ninyo. So ako yung choice ko kasi hindi na maglakad-lakad dito. Pinuntahan ko lang para lang mapuntahan ko. So yan, ganyan. Katulad nila, yan, lakad-lakad dyan sa stream na yan. Tapos yun alam ko medyo mahaba-haba rin to, pero yung sa atin, hindi na natin siya tatahakin pa. Ayan, tapos na sila. Tayo rin tapos na dito. Pinakita ko lang talaga sa inyo guys, kasi mas gusto ko yung ibang mga pupuntahan pa yung kasama sa ating jeep tour. Okay guys, next na tayo, next stop natin kasi hindi ko na to tinake kasi magtatagal tayo sa iba nating pupuntahan pa. So doon ako doon ko talaga susulitin tong tour na to para makapag-ano tayo ng magandang video. So ayan guys, kung halimbawa maglalakad kayo sa Fairstream, I think may bayad ito siya. Ayun. Ito yung information niya. Hindi ito pa kasama doon sa tour na package na inavail ko. So, iiwan nyo dito yung inyong mga sapatos katulad nun. Yan, kung maglalakad kayo doon sa Fairstream. Alright guys, tapos na tayo sa may Fairstream. Papunta na tayo ngayon sa may fishing village nila. At medyo rough road yung, hindi lang pala medyo, super rough road ang dadaanan. Ayan, tulad nun kasi maraming construction saka ginagawa yung kalsada nila. So be prepared sa mga ganitong susuungin ninyo. But hindi naman siya ganun. Pag malapit pala sa dagat, malamig na rin naman kahit paano yung simoy ng hangin. So okay lang. So talagang para siyang safari yung dating nito kasi malubak. Tapos malikabok at mahangin. Yan. Lapit na tayo sa fishing village. A few moments later. So, andito na tayo sa may fishing village. Puro mga western yung nakikita kong western and Korea. Yung mga nakikita kong turista dito. So, ganito lang siya. Makikita nyo lang yung view ng, yan. Okay. Yung mga boat na ginagamit nila sa pangingisda. So, supposedly, ito ay historical place dito sa Moine kasi ito yung parang kumbaga kakakitaan nila noon, I think, ata. But this is historical daw sa kanila itong fishing village na to. Okay, so ito yan. Whoa, look at this. So yan. Ang hangin, di ba? Nice naman yung lugar, kaya lang masyado siyang mainit, pero mahangin naman. So, ito yung fishing village. Pwede naman bumaba. Try natin bumaba. Bumababa sila. 10 minutes naman yung binigay sa atin ng ating tour guide. Okay, baba tayo para sulitin natin at makita natin yung lugar. Okay, mga fishing boats lang siya. Picture lang tayo. Hindi yata natin kayang paliparin yung drone dito kasi parang medyo mahangin siya. Baka hindi kakayanin ng ating drone. Okay. Hindi kasi to parang pwede sa mga medyo masiselan. Kasi mainit ang tour na to. So sa tingin ko kaya gusto ng mga ibang lahi, ng mga puti. Kasi nga gusto nila ng medyo mainit-init. Ayan. Ito na yun guys, sa malapitan. Fishing village. Mga boat. Ay, ang galing oh. So ito rin 'di ba yung mga boat na makikita sa sa Hoi An, yan. Sa tingin ko, ito talaga yung kinasanayan nilang boat. Malamig yung simoy ng hangin surprisingly. Yan na guys. Yun lang yung makita niya dito. Marami pa naman tayong lilibutin. Kaya saglit lang tayo dito.
Sabi daw nila medyo maraming basura. Yun nga lang, sadly hindi nila masyadong na-maintain ng maayos. Pero maganda sana siya. Basta tayo dito sa may fishing village nila. Tama ba? Oh, fishing village. So, mainit-init ng konti yung tirik ng araw. Pero yung hangin naman medyo malamig-lamig. Cool breeze. Okay, saglit lang tayo dito. Then, gora na tayo. Okay, so ito pa yung isa sa kasama sa jeep tour ninyo, yung magte-take kayo ng videos or photos dito sa area na to. Ayan, so makikita nyo marami naka-line up na mga jeep dyan. Kasi nagte-take sila ng magagandang angulo dito sa area na to. Maganda kasi siya. So isa rin yun sa kasama doon sa ano ninyo. So dapat makaisip na kayo ng mga good poses ninyo para sulit yung gagawin ninyong photo ops dito sa area na to. So yan yun siya. Dito sa coastal area, yung tawag dito sa area na to, kung saan nagtitake ng mga pictures yung mga tao. Tulad nito. Ayan. O, diba? Nakakapatong sila doon sa ano. Unfortunately, hindi yun yung nabigay sa ating jeep. So, hindi tayo makaupo doon sa jeep na yun. Take lang muna ako ng mga ibang pictures, tapos gora na tayo sa next na ating pupuntahan. So, ayun na. Nakita niyo na yung ATV ride papaakyat dito sa White Sand. Grabe. Ka-shaky. Ka-rock. Hindi pala biro yung understatement pala yung napanood ko na video. Sabi, medyo maalog daw. Hindi lang medyo, sobrang alog pala yung paakyat dito ng White Sand Dune. Ayan. Hindi lang pala siya simple. Buti lang mag-isa ako kaya komportable ako nakaupo. So yun, pagdating nyo dito sa White Sand, may option kayo na mag-sandboarding pababa. Another payment yun. Bali yung binayaran ko pala sa ATV is 350,000 dong. Sa around 700 plus bukod pa dun sa tour na binayaran ko. So, nasa sa inyo na yan kung gusto nyong i-experience to. And then after that, hindi ko sure kung kailan kami susunduin dito. Basta naandito yung mga turistang naisakay ng ATV at nakatambay lang sila. So hindi ko alam kung anong gagawin dito next. Inform ko na lang kayo later. So mag-video at pictures muna tayo dito. Ayan. So pakita ko lang sa inyo yung itsura ng White Sand Dunes. Yan, dito tayo sa Vietnam. Oh, diba? Pero may ganito. At ayan, tapos na rin tayo dito sa White Sand Beach. Bali, pag bababa na kayo, ayan, ipepresent nyo lang itong ticket na binigay sa inyo kanina doon sa baba bago kayo sumakay ng ATV ride. Ipepresent nyo lang yung ticket ninyo dito sa taong na iwan nila dito na nagbabantay para mag-facilitate ng mga pasakay pabalik. So, bibigyan na natin sa kanya yung ticket natin at bababa na tayo ulit sa baba. Well, apparently guys, hindi pala umaalis agad sa pag sa kanya ng una. Bali,
aalagin kayo na parang duhat. Yan, dyan. Dadaan kayo doon sa napakatarik na sand dunes na yon. At grabing bilis na tipong mahuhulog ka na talaga. Muntik pa ako nahulog kasi hindi ako nakakapit at di ako naka-ready dahil di naman sinabi ni Kuya na ganun pala yung ride. Ayan, makikita ninyo yung dumarating. All in shock actually yung mga buwabadba dito kasi nga yung pinagdaanan namin na grabe yung sand dunes doon. Yung ano, ayan, lahat shock. Lahat shock na dumarating dito. Kasi grabe, ano talaga nila kayo, yuyug-yugin. Okay, so picture na naman tayo dito. Yan yung parang yung lake niya. Pwede rin kayo mag-picture dito. And then after that, bibigyan nyo na ulit yung ticket ninyo para ihahatid na kayo ulit doon sa baba. One eternity later. So next na naman, nandito tayo sa Dragon Fruit Farm. Ayan, kasama din to sa itinerary natin dito sa jeep tour na ito. Marami siya actually mapupunta, included dun sa itinerary. So, eto naman yung Dragon Fruit Farm nila. Meron naman tayo nito sa Pilipinas, pero syempre sayang naman kung hindi natin dadaanan to, no? Pero grabe yung ano nila dito. Taniman ng dragon fruit. Kasi para anong papunta kami kanina dito, as in halos lahat ng dinadaanan namin dito may tanim na dragon fruit. So, yung iba may bunga na, pero ito parang pinitas na siguro nila. Pero ayun, merong isang bunga na natira. Hindi ko alam kung pwede siyang pitasin, pero I guess hindi. Ang laki ng dragon fruit. Yan. Ay, wow, ang laki. Ito pala, namumunga na rin pala. Ayan. May bunga na rin pala. So, nilalanggam na. Hindi siya na pitas. Ayan. Marami rin palang namumunga. Okay, ayan. So, yan. So, daan lang tayo dito saglit. Siyempre, kasama to sa bayad natin. So, sayang naman. Pasensya na guys, medyo hulas na tayo. Marami na tayo pinagdaanan. So, after this, punta naman tayo sa windmill. Parang mas mag-bet ko doon. So, saglitan lang natin dito. At least napakita ko sa inyo kung ano yung kasama pa doon sa itinerary. No? In-avail natin na jeep tour. Dito na tayo. Tapos na rin tayo halos. Pahinga lang ako ng konti para may energy tayo mamaya doon sa may windmill naman. Last stop dito sa may red sand para dito sa beautiful na sunset. Ayan. So mabilisan lang tayo ngayon kasi paalis na 6 o'clock ang ating bus. So ito lang siya. Ayan. Ang ganda niya for sunset. Video na lang tayo and then gora na tayo, baka maiwanan tayo ng bus pabalik ng Ho Chi Minh. Okay guys, yan yung sunset. Nice. A few moments later. Ito guys, finally nakaabot na tayo sa ating bus. So, sleeper bus na lang ang kinuha natin pa uwi kasi siya yung may pinaka-late na uwi kasi yung mga limousine na katulad ng sinakyan natin kanina nung papunta yung sa Mex bus. Wala kasi silang late na naalis dito sa Muine. So, ito yung kinuha natin yung sleeper bus kasi yun lang naman yung available. But anyway, saglit lang naman to. 3 hours or 3.5 hours. Depende sa traffic. Pauwi ng Ho Chi Minh. So, it was a fun full day dito sa Muine. And hindi siya pwede sa mga masasilan. Yung sayaw mainit, mabaho, madumi, yung ganyan. More on, siya, adventure. So, kung yun yung mga hiling ninyo, pwede nyo i-consider to na mag-tour dito sa Muine sa Vietnam, Southern Vietnam.
So, ayun guys. Let's see kung makakapag wrap up pa tayo later on. Pagdating natin sa Ho Chi Minh. Doon. So, bali, umalis tayo dito 6 o'clock ng gabi. And hopefully, makauwi tayo before 10 o'clock at may maabutan pa tayong mga open na cafe. Alright guys, see you!